Isang 16 na taong gulang na dalagita ang natulog sa kanyang silid sa bahay na tinitirhan nila kasama ang kanyang mga magulang at mga nakababatang kapatid na babae. Ngunit kinaumagahan ay natagpuan na siyang wala ng buhay. Agad na napansin ng mga pulis na isa itong kaso ng pagpaslang. Subalit nakapagtataka dahil wala ni isa sa kanyang mga kapamilya ang nakarinig ng anumang kahina-hinalang ingay noong gabing iyon. Bagamat inabot ng 31 taon bago tuluyang nalutas ang kaso, walang sino man ang nakahanda sa nakakagulat na katotohanang kalaunan ay mabubunyag. Si Von Cox ay isinilang noong March 24, 1973 sa Kansas City, Missouri, at makalipas ang ilang taon ay nadagdagan pa ang kanilang pamilya ng 2 pa niyang nakababatang kapatid na babae. Naninirahan sila sa isang maliit na 2 palapag na bahay na matatagpuan sa isang komunidad na kilala sa mataas na antas ng krimen. Mula pa sa murang edad, tumutulong na si Von sa pag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Regular na nagsisimba at mahilig ding lumangoy. Pagsapit niya ng edad na 16, nagkaroon siya ng part-time na trabaho sa isang lokal na amusement park upang makatulong sa gastusin ng kanilang pamilya. Dahil kapos sila sa buhay, sinikap niyang kumita ng kahit kaunting pera tuwing wala siyang pasok sa paaralan. Kaya naman halos buong bakasyon noong tag-init ng 1989 ay inilaan niya sa pagtatrabaho, kung saan madalas siyang nakaatas sa cashier at nagbebenta ng mga ticket para sa mga rides sa amusement park. Noong Miyerkules, July 26, natapos ni Von ang kanyang trabaho bandang alas 10 ng gabi, at matapos siyang sunduin ng kanyang ina at nakababatang kapatid gamit ang kanilang sasakyan, sabay silang umuwi dahil matagal sana ang biyahe kung pampublikong transportasyon ang gagamitin. Pagdating sa bahay ay halos agad siyang nagtungo sa kanyang silid upang matulog, sapagkat kailangan pa niyang pumasok muli sa trabaho kinaumagahan. Ang kanyang kwarto ay nasa 2 palapag at siya lamang ang gumagamit nito. Karaniwan ay natutulog ang kanyang mga kapatid sa katabing silid, ngunit naiiba ang gabing iyon dahil nag-iisa lamang si Von sa 2 palapag. Ang kanyang kapatid na si Amber, na halos 1 taon lamang ang tanda sa kanya, ay nag-aalaga ng anak ng isang pamilyang kakilala nila. Samantalang ang isa pa nilang kapatid na si Felicia ay piniling matulog sa unang palapag dahil mas malamig doon. Napakainit ng gabing iyon at ang tanging gumaganang air conditioner ay nasa unang palapag, kaya doon din natulog ang kanilang mga magulang. Kinaumagahan, bandang alas 9, nagising ang buong pamilya sa tunog ng alarm clock mula sa silid ni Von. Ngunit nanatili itong tumutunog dahil hindi niya ito pinapatay gaya ng nakasanayan. Dahil dito, umakyat ang kanyang ina at nakababatang kapatid upang silipin siya. Ngunit isang nakapanlulumong tagpo ang bumungad sa kanila. Nakahiga si Von sa kanyang kama at wala na siyang anumang sinyales ng buhay, habang kapansin-pansin ang mga pasa sa kanyang lieg. Nang tingnan siya ng kanyang pamilya ay wala na rin siyang pulso, kaya agad silang tumawag ng ambulansya. Ngunit huli na ang lahat dahil wala nang magawa ang mga rumesponding medical personnel. Maliwanag na ilang oras na siyang pumanaw bago pa siya natagpuan. Matapos suriin ang kanyang katawan, napag-alaman ng mga medical expert na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pagkakasakal, at lumabas din sa pagsusuri na siya ay nakaranas ng sexual na pang-aabuso. Dahil dito, agad na napagtanto ng mga investigador na haharap sila sa isang napakahirap na kaso. Higit pang nakadagdag sa misteryo ang katotohanang naganap ang krimen sa mismong silid ni Von, sa loob ng isang maliit na bahay na mahina ang soundproofing. Ngunit wala pa ring narinig ang kanyang mga magulang at kapatid. Gayunman, natuklasan din ng mga investigador ang isang posibleng paliwanag.
Ang lumang air conditioner sa unang palapag ay napakalakas ng ingay kaya maaaring natabunan nito ang anumang tunog na nanggagaling sa itaas ng bahay. Bukod dito, ang tanging kakaibang napansin noong gabing iyon ay ang hindi pangkaraniwang kilos ng kanilang alagang poodle. Ayon sa kanilang kapatid, balisang-balisa ang aso at paulit-ulit itong tumatahol. Ngunit hindi nila iyon gaanong pinansin dahil inakala nilang may kinalaman lamang ito sa pagbubuntis ng alagang aso. Habang masusing sinusuri ang pinangyarihan ng insidente, nakagawa ang mga pulis ng ilang mahalagang obserbasyon. Isa sa kanilang pangunahing teorya ay maaaring pumasok ang salarin o marahil ay higit sa isa sa pamamagitan ng bintana sa ikalawang palapag na nakaharap sa likurang bahagi ng bahay. May nakaparadang lumang trailer malapit sa bahay na maaaring ginamit upang makaakyat sa bubong ng isang maliit na outbuilding na halos kapantay ng bintana ng silid ni Fawn. Bukas din ang naturang bintana dahil walang air conditioner sa ikalawang palapag at iyon lamang ang paraan upang mabawasan ang matinding init. Dahil dito, naniniwala ang mga investigador na maaaring iyon ang naging daanan ng salarin papasok sa bahay. Sa loob ng silid ni Fawn, nakakuha ang mga forensic expert ng mga unang mahalagang ebidensya, kabilang ang ilang maiikling hibla ng buhok, maliliit na patak ng dugo at bakas ng simelya sa kumot ng kanyang kama. Ang lahat ng ito ay ipinadala sa laboratorio upang sumailalim sa masusing pagsusuri. Samantala, napansin din ng mga pulis na may ilang mahalagang gamit na nawawala sa bahay. Kabilang sa mga nawawala ang mga radyo, isang Nintendo game console at isang stereo recorder. Gayunpaman, may ilan ding gamit na natagpuan sa lupa sa harap ng bahay na tila itinapon palabas ng bintana upang dalhin sana ng salarin, ngunit iniwan na lamang sa hindi malinaw na dahilan. Natuklasan din ng mga detective na may iba't ibang gamit na inilabas mula sa isang aparador sa katabing silid sa ikalawang palapag. Dahil dito, pinaniniwalaan nilang maaaring doon nagtago ang salarin habang hinihintay na makatulog ang lahat ng tao sa bahay. Karaniwan sanang natutulog sa silid na iyon ang kapatid ni Fawn, ngunit nagkataong wala siya roon noong gabing iyon. Dahil dito, walang nakapansin na may mga gamit na nailabas mula sa aparador. Bukod pa rito, may isa pang kakaibang ebidensyang natagpuan ang mga pulis sa silid ni Fawn, isang lumang military cap. Ayon sa lahat ng kanyang mga kapamilya, hindi pa nila kailanman nakitang isinusuot iyon ni Fawn, kaya pinaghinalaan ng mga detective na maaaring naiwan ito ng mismong salarin habang isinasagawa ang krimen. Sa kabila ng dami ng nakalap na ebidensya, hindi pa rin agad natukoy ng mga pulis kung sino ang responsable sa pagpaslang. Isa sa pinakamalaking hadlang ay ang limitadong kakayahan ng DNA forensic science noong 1989. Bukod pa sa wala pang malawakang genetic databases na maaaring paghambingan ng mga sample. Dahil dito, bumuo ng pangunahing teorya si Detective Benjamin Caldwell, ang investigador na namuno sa kaso. Ayon kay Caldwell, posibleng higit sa isang tao ang sangkot sa krimen at malamang ay pamilyar ang mga ito sa bahay. Hindi lamang nila alam kung paano makarating sa ikalawang palapag sa pamamagitan ng likurang bahagi ng bahay kahit madilim, kundi tila kabisado rin nila ang ayos ng bawat silid sa loob. Kasunod nito, sinimulan ng mga pulis ang paghahanap ng mga posibleng saksi. Kinapanayam nila ang mga kapitbahay, mga kaibigan at mga kamag-anak ni Fawn. Ngunit walang sino man ang nakapagbigay ng impormasyong sapat upang malinaw na maituro ang salarin. Kasabay nito, naharap din ang mga detective sa isa pang malaking suliranin. Ang lugar na kinalalagyan ng bahay ni Fawn ay isa sa mga pinakamahirap at may mataas na antas ng kriminalidad sa kanilang komunidad.
Kilala itong pinamumugaran ng iba't ibang grupo ng mga kabataang sangkot sa krimen at hindi naging madali para sa mga otoridad na matukoy at mapanagot ang mga taong maaaring may kinalaman sa insidente. Makalipas ang halos isang buwan mula nang mangyari ang pagpaslang, nagkaroon ng mahalagang pag-usad ang kaso nang lumapit ang isang saksi at itinuro ang 3 kabataang lalaki bilang mga posibleng sangkot. Naging kapani-paniwala ang kanyang pahayag dahil alam niya ang ilang mahalagang detalye na hindi kailanman isinapubliko ng mga pulis. Dahil dito, agad na isinailalim sa investigasyon ang 3 sospek. Ang 3 pinaghihinalaan ay pawang mga teenager at ang isa sa kanila ay kaklase pa ni Phone. Inaresto sila at sumailalim sa pagtatanong. Ngunit mariin nilang itinanggi ang anumang kaugnayan sa pagpaslang. Gayunpaman, nang halughugin ng mga pulis ang bahay ng isa sa kanila, natagpuan doon ang ilan sa mga gamit na nawawala mula sa silid ni Phone. Dahil sa natuklasang iyon, sapat ang naging batayan upang sampahan ng kasong pagpatay ang 3. Ngunit muli na namang nabigo ang mga detective. Una, bigla na lamang binawi ng pangunahing saksi ang kanyang pahayag at tumigil sa pakikipagtulungan sa mga otoridad. Ikalawa, ang resulta ng DNA analysis sa dugo, buhok at bakas ng simelyang natagpuan sa pinangyarihan ng krimen ay hindi nagbigay ng malinaw na pagtutugma sa mga sample ng mga sospek. Noong panahong iyon, hindi pa sapat ang kakayahan ng teknolohiya upang makapagbigay ng eksaktong DNA match. Kaya ang mga resulta ng pagsusuri ay nananatiling hindi tiyak. Sa madaling salita, hindi nito mapatutunayang ganap na magkatugma ang mga sample. Ngunit hindi rin nito tuluyang maaalis ang posibilidad na may kaugnayan ang mga sospek. Sa kabila nito, nakakuha pa rin ng mahalagang impormasyon ang mga pulis mula sa isa sa mga nakakulong. Sa isa sa mga isinagawang interogasyon, inamin ng mga sospek na pumasok nga siya sa bahay ni Phone noong gabing iyon kasama ang iba pang kabataang lalaki upang magnakaw ng ilang gamit. Inilahad pa niya ng detalyado kung paano sila umakyat sa ikalawang palapag sa pamamagitan ng bubong ng outbuilding at ibinahagi rin niya ang ilang impormasyong hindi pa alam ng publiko. Ayon sa kanyang salaysay, nang ihagis niya palabas ng bintana ang isang tape recorder, natanggal ang hawakan nito. Ayon sa kanyang salaysay, itinago niya ang hawakan ng tape recorder sa ilalim ng isang palumpong sa malapit at nang puntahan iyon ng mga pulis ay natagpuan nga nila ang naturang bagay sa eksaktong lugar na kanyang itinuro. Gayunman, hindi nagtagal ay binawi rin niya ang kanyang pahayag at tumanggi ng makipagtulungan sa investigasyon. Dahilan upang hindi na magamit ang kanyang pag-amin bilang ebidensya sa korte. Dahil dito, napilitan ang mga otoridad na palayain ang mga sospek at muling huminto ang takbo ng kaso. Pinaniniwalaan ng mga investigador na malamang ay natakot o naimpluwensyahan ang mga saksi kaya umatras ang mga ito. Ngunit kung wala ang kanilang testimonya sa hukuman ay halos wala ng pagkakataong umusad ang kaso. Ang tanging napatunayan lamang ay ang isa sa mga sospek na nakulong ng 8 buwan dahil sa pagnanakaw ng mga gamit mula sa bahay ni Phone. Pagkatapos nito, muling nanatiling hindi nalulutas ang kaso sa loob ng maraming taon. Muling binuksan ng mga pulis ang investigasyon noong unang bahagi ng dekada 2000 at isa sa kanilang unang ginawa ay ipasok ang mga DNA sample mula sa pinangyarihan ng krimen sa CODIS database. Ang sistemang ito ay naitatag ilang taon bago iyon at naglalaman ng DNA profiles ng mga taong nasangkot sa mabibigat na krimen. Sa kabila nito, wala pa ring natagpo ang tugma na maaaring magturo sa pumatay kay Phone. Ang pagkakaroon ng naturang database ay bunga ng malalaking pag-unlad sa larangan ng DNA science. Kaya nagkaroon din ng pagkakataon ang mga investigador na muling suriin ang DNA samples ng 3 orihinal na suspect
gamit ang mas makabagong teknolohiya. Sa pagkakataong ito, malinaw na napatunayan ng mga eksperto na ang buhok, simelya at dugo na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen ay hindi pag-aari ng alinman sa tatlong lalaki. Dahil dito, lalo pang naging misteryoso ang kaso. Naging palaisipan ito sa mga detective dahil ang tatlong suspect ay nahulian ng ilan sa mga gamit ni phone. Dahil dito, nabuo ang panibagong teorya na posibleng sila nga ang pumasok sa bahay upang magnakaw noong gabing iyon. Ngunit may isa pang lalaking kasama nila na siyang responsable sa sexual na pang-aabuso at pagpaslang kay phone. Gayunpaman, wala pa ring sapat na ebidensya upang mapatunayan ang hinalang ito. Dahil sa bagong teoryang iyon, mas marami pang tanong ang lumitaw kaysa sa mga nasagot. Posible kayang 4 na tao ang nakapasok sa bahay nang hindi napapansin, nagawa ang krimen at pagkatapos ay nakalabas din ng walang nakarinig o nakakita sa kanila. Hanggang sa panahong iyon ay wala pa ring malinaw na kasagutan ang mga pulis, kaya muling natigil ang investigasyon. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nawalan ng pag-asa ang pamilya ni phone na malulutas pa ang kaso. Nanatili silang naniniwalang nasa loob ng kanilang bahay ang tatlong orihinal na suspect noong gabing nangyari ang krimen at alam nila kung sino ang tunay na salarin. Ngunit hindi nila ito kailanman isisiwalat. Para sa pamilya, ang tanging maaaring magbunyag ng katotohanan ay ang DNA sample na matagal nang nakaimbak sa laboratorio ng pulisya. Noong 2018, muling nabigyang pansin ang kaso matapos magbahagi si Amber, ang nakababatang kapatid ni phone, ng ilang mahalagang detalye tungkol sa nangyari. Isinulat niya ang kanyang mga obserbasyon at ilang impormasyong hindi pa nalalaman ng mga pulis sa isang kilalang online forum sa Amerika na nakatuon sa mga hindi pa nalulutas na krimen. Dahil dito, muling naging paksa ng diskusyon ang matagal nang nakabimbing kaso. Sa loob ng mahigit 2 dekada, nakabuo ang naturang forum ng matibay na reputasyon dahil nakatulong ang mga membro nito sa paglutas ng ilang kilalang kaso sa Amerika. Na-verify rin ang pagkakakilanlan ni Amber at nakumpirmang siya ang tunay na kapatid ni phone. Kaya itinuring na kapanipaniwala ang kanyang ibinahaging impormasyon. Ipinaliwanag din niya na nagtatrabaho siya bilang nani mula Lunes hanggang Biyernes at kadalasan ay nasa bahay lamang siya tuwing araw. Ayon kay Amber, tuwing weekend ay doon siya natutulog sa mismong silid sa ikalawang palapag na pinaniniwalaang dinaanan ng mga salarin. Dahil dito, naniniwala siyang kung naroon siya noong gabing iyon ay malamang na napansin niya agad ang sino mang pumasok sa bahay. Idinagdag pa niya na posibleng minatyagan muna ng mga salarin ang kanilang bahay at naghintay hanggang sa umalis ang kanyang ina at nakababatang kapatid upang sunduin si phone mula sa trabaho. Sa kabila ng mga bagong detalyeng ibinahagi ni Amber, wala pa ring naging malaking pag-usad sa kaso. Gayunpaman, ibang-iba na ang sitwasyon pagsapit ng 2018 dahil malaki na ang naging pag-unlad ng DNA technology at sa panahong iyon ay dose-dosena kung hindi man daan-daan, matagal nang hindi nalulutas na kaso ang nabigyan ng kasagutan sa tulong ng mas makabagong paraan ng pagsusuri. Habang nakikita ng pamilya ni phone ang sunod-sunod na paglutas sa mga lumang kaso, lalo silang nagtaka kung bakit tila hindi minamadali ng mga pulis ang muling pagbubukas ng investigasyon sa pagpaslang sa kanilang mahal sa buhay. Paulit-ulit silang nakikipag-ugnayan sa mga detective upang hilingin ang mas masusing DNA testing, ngunit iisa lamang ang kanilang natatanggap na sagot. Ayon sa mga otoridad, nangangailangan ng malaking pondo ang ganitong uri ng pagsusuri at marami rin silang iba pang kasong kailangang paglaanan ng limitadong resources. Dahil dito, sinabi sa pamilya na kailangan nilang maghintay hanggang magkaroon ng sapat na pondo at dumating ang kanilang pagkakataon.
Ngunit sa halip na umasa lamang, nagpasya silang sila mismo ang kumilos at nagsimula ng fundraising campaign noong 2019. Layunin nilang sagutin ang buong halaga ng advanced DNA testing at nag-alok pa sila ng gantimpalang $10,000 para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyong hahantong sa pagkakadakip ng salarin. Dahil sa malawak na coverage ng media at sa maraming panayam na ibinigay ng pamilya, maraming tao ang tumugon at nagbigay ng suporta sa kanilang kampanya. Hindi nagtagal ay nakalikom sila ng sapat na halaga para sa kinakailangang pagsusuri. Ngunit muli silang nakaranas ng pagkabigo. Tumanggi ang departamento ng pulisya na isagawa ang investigasyon gamit ang pondong ibinigay ng pamilya ng biktima. Ipinaliwanag ng pangunahing detective na magiging komplikado ang ganitong sistema kung papayagan ito. Ayon sa kanya, kung maaaring pondohan ng pamilya ng isang biktima ang kanilang sariling DNA testing upang mapabilis ang investigasyon, nararapat ding magkaroon ng kaparehong pagkakataon ang daan-daang iba pang pamilyang matagal nang naghihintay ng hustisya. Gayunpaman, sinabi niyang hindi ito praktikal dahil kakaunti lamang ang mga laboratorio sa buong mundo na nagsasagawa ng ganitong makabagong pagsusuri at limitado rin ang kanilang kakayahan na tumanggap ng napakaraming kaso ng sabay-sabay. Isa sa mga nangungunang laboratorio sa larangang ito ay ang Parabon Nanolabs na ilang beses nang nabanggit sa iba pang mga kilalang investigasyon. Malaki ang naging ambag ng kampanyang ito sa pag-unlad ng DNA analysis, kabilang ang kakayahang matukoy ang mga kamag-anak ng isang tao mula sa napakaliit na genetic sample at makabuo ng tinatayang itsura na may-ari ng DNA. Ang laboratoryong ito ang napiling magsagawa ng masusing pagsusuri sa mga ebidensyang naiwan sa silid ni Phone noong gabi ng krimen. Naniniwala ang pamilya ni Phone na may isa pang dahilan kung bakit tila mabagal ang naging pag-usad ng kanilang kaso. Para sa kanila, isa lamang silang mahirap na pamilya na nakatira sa isang komunidad na mataas ang antas ng krimen. Kaya pakiramdam nila ay hindi naging prioridad ang investigasyon. Sa isang panayam, sinabi ng kapatid ni Phone na kung ang biktima ay nagmula sa isang mayaman o maimpluwensyang pamilya, malamang ay mas mabilis na naisagawa ang lahat ng kinakailangang pagsusuri. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi nila nagawang mapabilis ang proseso. At noong huling bahagi lamang ng 2020, dumating ang matagal na nilang hinihintay na malaking pag-usad sa kaso. Sa tulong ng pondong ibinigay ng FBI, ipinadala rin sa wakas ng mga pulis ang mga DNA sample mula sa silid ni Phone sa isang espesyal na laboratorio. Doon nagsimula ang mas detalyadong pagsusuri ng genetic evidence at ang paghahanap sa mga posibleng kamag-anak ng taong pinagmulan ng DNA. Ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng mga eksperto ay ang sample ng simelyang natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Pagsapit ng November 2020, matagumpay nilang natukoy kung kanino ito nagmula. Sa ikinagulat ng lahat, lumabas sa resulta na ang DNA ay pag-aari ng pinsan mismo ni Phone na si Donald Cox. Labis na ikinagulat ng buong pamilya ang natuklasang ito. Noong mamatay si Phone, 21 taong gulang pa lamang si Donald at wala ni isa sa kanilang mga kamag-anak ang naghinalang maaari siyang masangkot sa krimen. Gayunpaman, kilala rin siyang may magulong pamumuhay at paulit-ulit na nakukulong dahil sa iba't ibang paglabag sa batas. Kabilang sa kanyang mga naging kaso ang pagnanakaw at pag-iingat ng iligal na mga pinagbabawal na sangkap. Sa kasamaang palad, noong mga panahong iyon ay hindi pa kinukuhanan ng DNA sample ang mga taong nasasangkot sa ganitong uri ng paglabag. Kung umiiral na noon ang sistemang iyon, malamang na mas maaga sanang nalutas ang kaso ni Phone. Namatay si Donald dahil sa overdose noong 2006.
Ngunit nagsagawa pa rin ng hiwalay na investigasyon ang mga pulis dahil may ilang pangyayari sa kanyang pagkamatay na itinuring nilang kahina-hinala. Dahil sa investigasyong iyon, nakuha at naitabi ang kanyang DNA sample, subalit hindi ito naipasok sa database ng FBI dahil sa kasong iyon ay itinuring siyang biktima at hindi suspect. Nang ipaalam ng mga forensic expert ang kanilang natuklasan, ikinumpara ng mga pulis ang DNA sample ni Donald sa similyang natagpuan sa pinangyarihan ng krimen at lumabas na ganap na magkatugma ang dalawang sample. Bagamat napakabigat ng natuklasang ito, sa wakas ay nasagot din ang tanong na bumabagabag sa pamilya ni Fawn sa loob ng 31 taon. Gayunpaman, may nananatili pa ring isang mahalagang usapin dahil maraming ebidensya ang nagpapahiwatig na ang tatlong orihinal na suspect ay naroon rin sa bahay ni Fawn noong gabing nangyari ang krimen. Dahil dito, nananatiling palaisipan kung ano talaga ang naging papel ng bawat isa sa mga nangyayari. Sa paglipas ng investigasyon, naging mas malinaw sa mga otoridad kung bakit tila kabisado ng salarin ang bahay at maging ang pang-araw-araw na gawain ng pamilya. Madalas palang bumisita si Donald sa kanilang tahanan kaya alam niya ang mga pasikot-sikot ng bahay at ang nakagawiang schedule ng mga miyembro ng pamilya. Gayunpaman, matapos maisara ang kaso, wala nang bagong kasong isinampa laban sa tatlong orihinal na suspect. Ayon sa kapatid ni Fawn, wala na siyang nakikitang dahilan upang pilitin pang paaminin ang tatlong lalaki kahit pinaniniwalaang naroon sila sa bahay noong gabing iyon. Posible rin aniyang hindi nila mismo nasaksihan ang pagpaslang at maaaring naiwan si Donald ng mag-isa sa loob ng bahay bago naganap ang krimen. Dahil dito, hindi rin matiyak kung hanggang saan ang kanilang naging partisipasyon sa mga pangyayari. Idinagdag naman ni Felicia na sa kanyang pananaw ay nagbayad na rin ang tatlong suspect sa naging bahagi nila sa insidente. Habang nananatiling hindi nalulutas ang kaso sa loob ng maraming taon, lubos na naniniwala ang buong komunidad na sila ang responsable sa nangyari. Dahil dito, nakaranas sila ng matinding paghusga at negatibong pagtrato mula sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ayon pa sa kapatid ni Fawn, halos tuluyang nasira ang buhay ng tatlong lalaki dahil sa matinding pagdududang ibinato sa kanila ng komunidad. Matapos maisara ang kaso, lumabas din na ang unang impormasyon tungkol sa kanila ay nagmula mismo sa pamilya ng isa sa mga suspect. Napansin umano ng kanyang mga kamag-anak ang isang Nintendo game console sa kanyang mga gamit na naalala nilang iyon ang kaparehong console na iniulat na ninakaw mula sa bahay ni Fawn. Noon pa man ay naibalita na ang pagnanakaw ng naturang gamit, kaya pamilyar na ang mga residente sa mga detalyeng kaugnay sa kaso. Sa huli, gayon pa man, wala nang sapat na ebidensya upang mapatunayan ang pananagutang kriminal ng tatlong lalaki sa pagpaslang. Sa kabilang banda, sa wakas ay nalaman na rin ng pamilya ni Fawn ang pagkakakilanlan ng taong itinuring responsable batay sa DNA evidence. Sa loob ng 17 taon matapos ang krimen, namuhay si Donald na hindi nahaharap sa pananagutan para sa kanyang mga ginawa. Nagpatuloy siyang makisalamuha sa kanyang pamilya na tila walang nangyari. Ngunit kalaunan ay nasawi rin siya dahil sa komplikasyong dulot ng kanyang pag-aabuso sa ipinagbabawal na mga sangkap. Sa puntong iyon, hindi na siya naging banta sa sinuman. Ano sa tingin niyo ang tunay na aral sa kasong ito? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Binabasa ni Kuya Cox ang inyong mga komento. Kung nagustuhan niyo ang mga dokumentaryong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at magkita-kita tayong muli sa susunod na kaso. Ako si Kuya Cox, maraming salamat sa inyong panunood.